ko mag-i-improve pero hindi natin masasabi na talagang mababawi as compared basically sa kanyang predecessor, no? Magkakaroon ng significant improvement pero tandaan natin isang aspekto lang naman yung flood control issue eh. Nung ito ay binigyan niya nung pahayag na sila ang nagsiwalat nitong buong flood control program, it cost us basically our economy. Tandaan natin, sumadsad ang ekonomiya natin ng mahabang buwan dahil sa mababang pagtitiwala at pagtingin ng foreign direct investors at mga investments basically on our country because unstable yung governance because of this flood control scandal. Kung sakali man na talagang matutuluyan, nakakasuhan at makukulong itong si Martin Romualdez, sa tingin mo, babango ang Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Tataas po ang kanyang ratings. Alam natin, bagsak na bagsak po siya ngayon. Tingin ko mag-i-improve pero hindi natin masasabi na talagang mababawi as compared basically sa kanyang predecessor, no? Magkakaroon ng significant improvement pero tandaan natin isang aspekto lang naman yung flood control issue eh. Nung ito ay binigyan niya nung pahayag na sila ang nagsiwalat nitong buong flood control program, it cost us basically our economy. Tandaan natin, sumadsad ang ekonomiya natin ng mahabang buwan dahil sa mababang pagtitiwala at pagtingin ng foreign direct investors at mga investments basically on our country because unstable yung governance because of this flood control scandal. It cost us basically our economy. Tapos pumasok ang nangyari yan dyan sa Middle East. At oo, tama naman yung sinasabi din na kung saan hindi naman ito kasalanan ng kanyang administrasyon. Pero syempre, ano din yung naging impact nito doon sa atin na kung saan ano yung napansin natin mula doon sa tingin ng investment confidence sa atin, tumaas ang presyo ng langis, naging usapin na ito ng problema at hamon doon sa krisis pang-ekonomiya, usapin ng kumakalamang tiyan, usapin yung hirap na pasanin ng ating mga kababayan. Kaya mahihirapan kasi yung pinahayag niya nung bandang huli are basically long term na trying to establish na magkaroon ng maayos na legasiya ng kanyang administrasyon. So ako tingin ko magkakaroon ng improvement pero tingin ko hindi ganon ka-significant yung improvement. Especially kung mapapansin din natin yung buong tema nitong SONA ay reiteration and to address na meron kaming ginawa, may nagawa kami at meron pa kaming gagawin because yung criticism nitong nakalipas na panahon at pagsadsad pa ng kanyang approval and trust rating. Opo. Sa tingin ho ba ninyo, Prof, yung pag-turing kay DPWH Secretary Bunuan para gawin siyang state witness ay may kaugnayan dito sa pag-identify, pagtukoy kay dating Speaker Martin Romualdez bilang mastermind sa flood control anomaly? Tingin ko din pero yun din na ako personally nakakadismaya din sa ah, katulad ng obserbasyon ng ating mga mamamayan na parang 'di ba kapag ka maging state witness ka ikaw yung least guilty, ikaw yung head ng agency, lahat dumadaan sa tapos ang dating ay pinress conference nila at nilathala nila na kung saan gagawin nilang state witness pero kinasuhan din siya in the first place. Tapos pasensya na at pasintabi na nakaka-frustrate nung nakita natin very able tapos nung nahuli biglang nasa wheelchair na. So parang ang hirap i-reconcile, nakaka-frustrate kasi mahirap tanggapin na wala siyang alam nung unang mga pahayag niya doon sa mga iba't ibang komite, no? Tapos biglang all of a sudden naging state witness siya. So baka din karapatan din ng ating mga mamamayan na malaman ang kanyang mga isiniwalat at
para makumbinsi din tayo na siya ay ika nga, ay karapat-dapat na maging state witness. Opo. Paano po, Prof, kung babanggitin ni dating Speaker Martin Romualdez na hindi siya ang mastermind, kundi ang Pangulo? Kung, kasi batay sa mga pahayag no, ng mga um, kritiko at umaakusa nga sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ito, mabigat ito no kung maging ganun man yung ganung klaseng senaryo at tingin ko mas mahalaga dito na ano no yung ebidensya at yung resibo ika nga. So madali katulad ng sinabi ko kanina no, labanan ng naratibo at unahan kung sino yung magpapahayag. Pero how you would be able to establish credibility based dun sa kung ano mang ebidensya meron siya kung aakusahan niya man ang sarili niyang pinsan. Opo. At papaano naman kung hindi niya babanggitin si Pangulong Bongbong Marcos? Sasakripisyo niya ang kanyang sarili para dito sa flood control anomaly. So, yun, ang tanong dyan is, willing ba siya to take basically the fall? Gaano kalalim ito? Ano yung extent ng lalim ng pinakamalaking skandalong ito, no? So, talagang decided na ba siya? At ito yung pinakamalaking katanungan, yun ding bigat ng ebidensya na hawak ng DOJ at ng mga uusig kung sasampahan man siya ng kaso para siguraduhin na hindi siya maaabsuelto at mapanagot talaga siya kung siya man ay meron talagang pagkakamali o issue o usapin talaga sa accountability at siya ang tinuturong yun nga di umanong mastermind nitong buong iskandalong ito. Opo. Prof, bago ko lang ipasa kay partner Admar, alam naman natin, kaya nababanggit natin na una nating talakayin itong tungkol sa korupsyon dahil ito yung talagang gustong malaman ng taong bayan. Batay doon sa mga lumalabas na survey, number one po yung paglaban, paano labanan ito, pagsugpo sa korupsyon sa ating bansa. All in all ba, sa report ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang SONA, paano po ninyo bibigyan po siya ng grado? Bibigyan ko po siya at meron ho tayong rubric no 3.5. 3.5 po ang ating ibibigay na ito rin din ho yung naitanong din ho sa akin sa mga panayam din po kahapon no. Pero kung ako po ang tatanungin is po 3.5 maaari naman ho mag-improve yan kasi Out yun of, po Prof? 3.5 out of ilan? out of 10. 10 ho ang pinakamataas. So, sa akin ho, 3.5 kasi hindi naman ho nagbago yung ating ekonomiya, hindi naman din ho nagbago yung estado o kalidad ng ating pamumuhay. At more importantly nga ho, yung supposed ding response ho ng gobyerno o ng administrasyon, hindi ho talaga natutugunan. So ako po, para po sa akin is, yun nga po, 3.5 ang ibibigay ko ho na grado. Madadagdagan pa po yung dapat na trabaho ho nilang gawin. Pero ang tanong ho dyan is yung willingness, yung political will ho ng bawat isa at ng atin hong mga mambabatas at mga leader para i-push ho ito at saka talaga hong tignan ito para sa ikabubuti ho ng atin hong mga kababayan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. May tanong ko lang kung sounds, seryoso ba yung naging pahayag ng presidente? Basahin ko lang po yung pagkakabanggit niya dun sa kanyang pinsan. Sabi niya rito, at dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man ito, o masakit man sa akin ito, ngunit kailangan natin gawin ang tama. Pero dito sa pahayag naman ng speaker, ang sabi naman po niya dito, masakit man ito sa aming pamilya, iginagalang ko ang naging pahayag ng Pangulo. Ano po ang masasabi, basa po ninyo dito sa mga pahayag, dalawang pahayag na ito ng Presidente at ng kanyang pinsang dating speaker? Well, sana po talagang seryoso yung ating Pangulo dito. Pero tingin ko ito ay
talagang may kaseryosohan sa parte naman ng ating Pangulo kasi ito yung number one na lumalabas ho na gustong marinig ho ng taong bayan eh. Pero yun din ho ano, dalawang magkaibang punto. Maaring ito yung bagay na gustong marinig ng taong bayan. On the other hand, magkaiba yung marinig sa dapat na ginagawa. So, aasahan din ho natin na dahil ito ho ay binanggit niya sa kanyang SONA, na sa mga susunod na panahon ay mabantayan natin yung development sa pagpapataw ho ng kaso. At hindi lang ho basta magpataw ng kaso, yung pagsigurado po na mapanagot po kung meron man ho talagang kasalanan o talagang pananagutan si former House Speaker Martin Romualdez. So sa pahayag naman po ni former House Speaker Martin Romualdez, yun rin din ho, no, yung paggalang kasi mukhang tingin niya at doon pa lamang sa naunang nangyari na nagpahayag ho siya dahil nararamdaman ho niya nakakasuhan siya. Tingin ko na anticipate na rin din naman ho ito ni former House Speaker, no, na talagang siya po both na talagang makakasuhan ho siya because of this flood control mess. Opo, kasi ang puna lang din ng ilan sa ating mga kababayan, kung talagang seryoso po ang presidente sa pahayag, ay hindi lang yung pagkakaso. Kasi maaring kaso na hindi naman matibay, na hindi mauwi sa pagkakakulong, pagkakakonvict. Ang nais nila na talagang matibay na kaso, na talagang makita na makulong kung talagang kumpiyansa sila. Kasi parang questionable kung meron na ba silang nakitaan kasi sa executive, sa parte nila, sila talaga yung magfa-file ng kaso. Pero yung mga pahayag lang na parang kakaso, pero ito ba'y mabigat na kaso or baka mapusyaw lang na kaso, manipis lang na kaso, ang ending mababasura pa rin. Hindi pa rin, wala pa rin accountability, Prof. Anong tingin niyo? Tama po 'yan ano. Kaya nga ho inaabangan din ho natin ano at ito base naman din ho sa mga pronouncement ng ating ombudsman ano, yung case build up, yung mahabang panahon na talagang pinag-aralan ho nila at nag-gather ho sila ng evidence. Na sana po talagang ano po yun hong kanilang mga nakalipas na panahon ay pinaghandaan ho nila at matibay ho yung kanila hong pagpataw ng kaso talaga para po mapanagot kung talaga man ho meron talaga siyang pananagutan. Kasi tandaan din ho natin, may presumption pa rin din ho ng innocence until proven guilty po. Pero yun din ho, no, talagang from a standpoint po ng atin hong mga kababayan at talagang severely affected ho tayo sa isyong ito, nag-aantay po tayo ng pananagutan ng kung sino ho dapat yung managot. Ikalawa ho na gusto natin puntuhin dito, does the bucket stop sa former speaker? 'Di ba? So paano yung counterpart niyang si Senator Escudero tahimik na, naging presiding officer na, all is forgotten dahil lumalabas na parang nahahandle niya. Nadawit din siya before. Ano na rin din yung status ng kaso niya? Ano na yung status ng pag-iimbestiga sa kanya? So, these are basically questions that raises a lot of questions on the part of the Filipino people. At sana, pahayag din sana yung Pangulo, yung pinupunto ko nga ho kanina, no, na sana nagsabi siya na hindi matitigil dito. Sisigurduhin natin sa natitirang panahon ng aking administrasyon ay madagdagan pa at pananagutin pa natin. Yung tipong ganun man lang is so assurance on the part of our countrymen na hindi titigil ang administrasyon niya at it's a sign of talagang seryoso sila to crack down these individuals na talagang nagkasala dito sa buong flood control issue na to.